magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at pagpatuloy naman natin yung ang usaping tubig. Ayan. So, ang alam ng mga tao, siyempre, concerned rin yung mga yan, medyo kinakabahan. Pag sinabing naging privatized ang isang public utility na yung pag-supply ng tubig. So, ika nga, merong possibility na magtaas ang presyo ng paniningil. Oo naman, lagi naman ganyan, lalo pag may improvement. At katulad ng sabi nyo, kung sakaling maging privatizement to, at kung yung dati pa rin naman pamuna ng upo, Kung sakali, so walang pagbabago pa rin. Oh. So what is the use na maging maging privatized to, pero ang mangyayari lang, para magkaroon ng reason siguro, para tumaas ang singil ng tubig, o kumita. Titingnan mo, Kuya RJ, sa buong Laguna, Los Baños na may pinakamahal. Tingnan mo naman. Ikaw ay mag-condo. Kung anong consumption mo, yun ang babayaran mo. Kung ikaw ay nag-stay ng 1 week at 100 pesos lang, 100 lang ang babayaran mo. Samantalang dito sa Laguna Water District, magkano minimum? Magkano ang... Hindi ko alam kung 196.86, basta mga 186.66. Basta naandyan, naglalaro. So ilang 10 kubiko. 10 cubic. So kung kahit magamit mo ay 5, babayaran mo pa rin yung buo. Yung buo pa rin. Oo. So, Pero kung succeeding titignan mo, kasi hindi ko na masyadong inaano yan eh. Kung titignan mo Kuya RJ, September 23, sinulatan namin siya. Call for transparency. Yung pala September 28, may notice of awards na doon sa mga kumpanya. Yung mga binibigyan na ng notice of award para magkumpleto ng mga requirements. mga bidders. Oo. Pero ang tanong, may mga ibang kumpanya na nagsabi rin na gusto nilang sumali pero hindi sinali. Or hindi nabigyan ng tamang pagkakataon. Pero ang pinupunto ko dito, ano ba talaga ang dahilan? At bakit kailangan nilang ilihim ito sa taong bayan? Kung wala kang tinatago, sabihin mo, ipaprivatize to. Sabihin mo na, pinapaalam ko sa inyo na ipaprivatize natin to para gumanda ang serbisyo. Ibig sabihin pala, sa mahabang panahon ng panunungkulan bilang GM ni Tabanaw, ay palpak siya. So, ibig sabihin, kahit sa pagdaan sa public hearing, medyo questionable ito. Sa Los Baños ay walang nangyaring public hearing o sa Laguna, wala naman ako nakita o nabalitaan. Ang sinasabi ko ay wala akong nakita at wala akong nabalitaan. So, ibig sabihin, talagang parang ito'y yung tinatawag dati na midnight deal. Hindi ko masasagot yan, pero ang isa lang masasabi ko sa iyo, ngayon lang ako nakakita dun sa guideline on the sale of bidding document, kapag sa number 5 yung standard rates, pag approved budget dyan ay more than 500 million, which is the maximum. Ang maximum cost lang ng bidding document ay 75,000. Yun ay ayon sa batas. Sa batas. Pero, ang nakalagay sa kanilang dokumentong sinumiti sa amin ay 1.5 million. Kung ikaw isang kumpanya... Ang bidding document? Bidding document. O baka kaya hindi nakasali yung ibang mga gustong mag-bid. So, sinasabi mo sa akin na kailangan pala tataas para hindi sumali itong mga... Maaari gano'n. Sila nag-dictate kung ano ang magiging rate. Pero ang tanong, tama ba yung 1.5? Hindi ko alam saan nila kinuha yun. Sapagkat ang guideline nga ay sinasabi, more than 500 million hanggang 75,000. Ay 75,000. Yun yung maximum. Yun ang maximum. Pero 1.5 to. At alam ko kung magkano ito. 1.4 billion plus. Ang nasabing kontrata. Ang transaction, ang water deal. Na, napakalaki. Kung sakaling mag-push through at magkaroon ng kaganapan, ito ay tatakbo for 25 years. And renewable for another 25 years. 25 years. So, ibig sabihin, kung magkakataon ay 50 taon na paghihirap. Abi, tataas yan. Kung baga sa sky's the limit kung hanggat saan nila gustong i-maximize ang paniningin nila. Amo, Kuya RJ, yun nga yung sinasabi ko kanina pa eh. Wala namang problema, ipaalam lang sa taong bayan upang maunawaan. Hindi yung basta darating na lang dyan, privatize na. Iba na pala, may ari. Tataas na. Tanggal ang mga empleyado. Saan magtatrabaho yan? Paano makukuha niya? Sigurado ba? Ang gusto lang, sabihin natin mababayaran, pero tama ba?
kung ikay nagpapaaral ng mga anak, paano yung mga opisyal? Sila, malaki makukuha, ito maliliit. Ang pinakamasakit nito kasi, hindi ko pa makita yung mga dokumento na nagsasabi na ito dapat ay naging Laguna Water District. Pero napapunta na tayo dyan, basta ang hinihiling ko lang dati pa man, sana maging transparent sila sa lahat ng dealings nila. Dahil ang Los Baños naman, ay makakaunawa. Of course, I cannot speak for Calauan, Victoria, and Bae. Pero as for Los Baños alone, yun, sinasabi ko bilang halal na primerang konsyal ng bayan ng Los Baños, ito'y ginagawa ko hindi lang bilang konsyal. Ginagawa ko ito bilang water user, bilang taxpayer. Pero ang tanong, ano ba talaga? Uulitin ko, bakit ba hindi nila ito masabi sa taong bayan? Mahirap ba yun? Kung wala ka tinatago? yeah, yun ang malaking question dyan. So, ika nga, tama nga lang sa ating mga viewers, lalo na dyan sa Los Baños. At alam naman natin na ang dami nating mga followers dyan sa Los Baños. Ito Tama pa rin. kay RJ, humihiling lang naman ako ng dokumento. Miski ang probinsya, humiling din ng dokumento. Si Atty. Dulce, Atty. Paderayon. Hindi ko lang alam kung sumagot doon sa kanilang sulat. Ako, humiling ako ng dokumento para makita lang kung totoo. Yung pala'y totoo. Pero kung hindi pa ako nagsampa sa korte, hindi sila magbibigay ng dokumento. Hindi sila maglalabas. Oo. Pero yung kompleto na ba, yung nilabas nila? O baka Ilan parang- lamang sa aming mga hinihiling. Kaya nga pinag-aaralan pa namin ng aking abogado. At alam mo, ito'y mahabang labanan. Napakahaba. Mapera, Kuya RJ, ang kalaban. Alam natin malakas yan. Ito'y mahirap, masalimuot, magastos para sa akin. Dahil personal to. Hindi abogado ng bayan ang aking ginagamit. At Pero, hindi pondo ng bayan. ang ginagamit mo. Hindi para po. At talaga lang po talagang tayo nagsasakripisyo para ilabas ang katotohanan sapagkat ako'y may sinumpuan tungkulin. At higit dyan, ako rin na may gumagamit ng tubig. Ang pamilya ko, ang kamag-anak ko, kababayan ko. Kaya pinaglalaban ko, ano ba yung katotohanan? Hindi ko nga alam eh. Paglabas lang pala ng katotohanan, kailangan pa magsampa sa korte, pwede mabigyan. No. Kailangan kumbaga sa kailangan pang pahirapan. Oo, Kailangan pang paggastusin ka Oo. para lang malaman. At ayon doon sa nabasa natin naman ng mga dokumento, mukhang hilaw pa to. Oo naman. Parang kokonti pa lang, parang Actually, hindi makakapag, ano yun eh, Kuya RJ, hindi pa satisfactory. kung hindi tayo nagsampa ng temporary restraining order, dahil September 28 ay meron na silang notice of contract, tama? Notice of Notice of award.